12 importer at trader ng sibuyas ang sinampahan na reklamo ng Philippine Competition Commission. Ito'y dahil sa umano'y kartel na posibleng naging dahilan umano ng pagsipa ng presyo ng sibuyas. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, mabigat daw ang mga ebidensyang hawak ng Philippine Competition Commission Enforcement Office laban sa 12 importer at trader na sangkot umano sa kartel ng sibuyas. Sinampahan na ng PCC na kaso ang 12 importer at trader ng sibuyas dahil sa paglabag sa Philippine Competition Act. Sa dawn raid na ginawa noong September 2023, natuklasan ng PCC ang kartel sa sibuyas, sangkot ang mga naturang negosyante. Nagpalitan umano ng mga sensitibong impormasyon para manipulahin ang supply at presyo ng sibuyas. Itong mga entities na ito na involved ay talagang nag-uusap-usap. So nakita namin siya sa mga emails, sa mga exchange of communication, sino yung mga supplier nila, kailan parating yung shipment, gaano karami yung SPSICs na a-apply nila, tapos kailan papapasukin yung mga imports at kung anong volume po. Batay sa impormasyong nakuha ng PCC, nagsimula ang kartel noon pang 2019 at posibleng nakaambag sa 2022 onion crisis kung kailan sumipa sa higit 700 pesos ang presyo ng sibuyas. Nag-contribute po sila kasi ang lahat po ng cartels talaga pag nandyan yan, ang epekto po niyan ay tumataas yung price, or bumababa yung volume na umiikot sa merkado. So yan po yung talagang harm na kinokos ng cartel. Paglabag sa Section 14 ng Philippine Competition Act ang ginawa ng 12 importer at trader at pinagmumulta ng 2.4 billion pesos. Sabi ng Bureau of Plant Industry, nakaban na ang mga naturang importer at hindi na maaring mag-angkat ng sibuyas. Angelique, sabi ng Department of Agriculture, mahalaga na nakaban o blacklisted na itong mga importer para hindi na makasali doon sa mga darating na importasyon ng sibuyas, lalo't mayroong pinayagan na pag-aangkat ng 16,000 metric tons na white onion para ngayong Setyembre. Samantala, tiniyak ng Agriculture Department na tinututukan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. yung mga kartel at smuggling para matiyak na magiging stable ang supply at presyo ng mga agricultural product. Yan na muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Okay, so Clay, habang tayo naghihintay dun sa importation ng mga puting sibuyas, ongoing din naman yung pagtatanim o di kaya ang iniintay ng mga magsasaka na lumaki ang kanilang mga naitanim na sibuyas? Ganun ba yun? Angelique, para sa pulang sibuyas, sapat na sapat yung supply natin. At katunayan, naabot pa hanggang sa first quarter ng 2025. Yung mga pula nating sibuyas sa ngayon ay nasa mga cold storage facilities. Kaya naman, ang inalaw lamang ng Department of Agriculture na importation ay para doon sa white onion. Yan kasi konti lang talaga yung production natin dahil karaniwan niyang ginagamit ng mga institutional buyers gaya na lamang ng mga hotel at ng mga restaurant. So para masiguro na hindi malulugi yung ating mga red onion farmers, yung yellow onion lamang or white onion lamang yung pinayagan or binuksan for importation. Angelique? Oo, pero dadagdagan din sana ang pagtatanim ng mga white or yellow onions. May ganyan bang direktiba? Yes, Angelique, pinasisigla talaga ng Department of Agriculture yung ating onion industry at namimahagi nga sila ng mga onion bulbs o yung mga pananim na sibuyas, nagbibigay din ng mga libreng pataba at fuel subsidy kasi ang target talaga ng Agriculture Department ay mapasigla yung ating local production at hindi na umasa doon sa importasyon. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.